ang inalanan niya nakasama silang nagplano ng Yes, pag-aaresto. Kanya, siya kasama. Si Marbil. Security Advisor Anyo kasama. Yes. Si Secretary of National Defense Teodoro po, kasama. Secretary Rimulya, kasama. Pag mismong cabinet member nagsasabi, paano sinungalingan yun? So, kung kasama ang presidente, at kahit na nga hindi niya sinabi, nakasama, hindi pa pwedeng hindi alam ng presidente. Siyempre, palaging alam niya yun. Otherwise, presidente, hindi mo malalaman yun. Kaya, of course, hindi mo muna i-imbestiga presidente dahil immune siya. Pero you can file impeachment. Di ba sinabi ko dun sa kanyang kapatid? Kung talagang totoo, yung mga layunin mo dyan sa paglulunsad ng Senate investigation. Dahil hindi naman kailangan ng Senate investigation. Alam na natin yung nangyari. Hindi mag-ain ka mismo ng demanda. Yung ginawa naman niya, hindi naman siya nagdemanda Yung findings niya sa Senado, yun ang sinumiti niya sa ombudsman. At yun ang naging batayan naman ng pag-order ng ombudsman na sagutin ang mga respondent officials. Alam mo, Franco, hindi ko naman maintindihan din kung bakit naman yung mga biktima, yung mga abogado na nandoon sa Villamor Air Base, ay hanggang ngayon hindi sila naghahain ng kaso. Yung isa sa kanila, pinusasan pa. Yung isa naman, inablot yung kanyang barong. Pinagtulak siya doon. Hindi ba? Yes. Yun dapat ang unang magdemanda kasi talaga yun ang lantaran, kitang-kita ang paglabag sa kanilang karapatan. Ba't di sila nagpa-file? Mag-file kayo kasi. Hindi naman kailangan na, kasi sasabihin, hindi, nasa hig yung isa. Naku, nasa hig. Pwede naman siya gumawa ng short statement, padala rito at file. Ganon din yung isang abogado. Hindi rin nagpa-file. Hindi ko maintindihan talaga kung ba't di na nagpa-file. Itong mga ito. Kaya yung findings nung kapatid ng presidente, ibinigay niya na sa ombudsman. Buti pa ombudsman, pumilos kagad para pasagutin kung bakit. Pero alam mo, yung rekomendasyon na yun, pag inimbestigahan yun, at magkaroon ng resolution, administrative liability lang yun. Yung crimen, kailangan pa ng preliminary investigation yun. Matagal pang proseso yun. Pero, kung tatanungin mo ako, kung tama ang sinasabi ni BP Inday Sara, ay tama. Talagang ang mananagot talaga dyan. Ultimately, ay ang presidente ng bansa. Correct ka dyan, attorney. At samantala, attorney, bago sa ibang issue ay balikan lang natin ang isyong ito na nabanggit ninyo sa programa kahapon. Gumanti ng patutsada nooy Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag ni Claire Castro ng palasyo na nangako raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa report ni Verhil Parba. Maraming pangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang 3 taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil saad ng COMELEC, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng batiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito'y ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mangako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas, habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas. Dahil dito, bumuelta ang isa sa gabinete ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pahayag ngayon na ipinalalabas ni Castro.
Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacanang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang pahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng rice tarification law. Ang purpose nun, pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Kung baga, yung pagbili ng bigas nung panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang 15 piso yan, 14 na piso ang isang kilo. Paano mo gagawin 7 pesos? Dagdag pa ni Panelo, lalo rang bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. This information mismo nanggagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. Hoy, Aling Clara, ikaw ang nagbibigay ng dahilan kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali, kasinungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gagawin itong 7 piso ang kada kilo ng bigas. Pero si Castro tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. admin. Binigyang diin ni Panelo na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Tinamaan ng magaling. Ano bang klaseng tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi pa pwede yung may sasabihin kang kasinungalingan tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Aling Clara, buti pa, umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagbagsak ng rating ng boss mo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News. Yan po, attorney, ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Maliwanag ba yung sinabi natin? Ako yung ikinakalat niya na nung panahon ni Presidente Duterte, nangako daw siya ng gagawing 7 piso kilo ang bigas, 1 kilo. Hindi naman totoo yun. Ang sinasabi ni Presidente Duterte noon, yung tarification law, pag yun ay naging matagumpay, it could reduce the price of kilogram of rice ng 7 piso. Kaya kung ito'y dati, halimbawa, kung dati ito 47 pesos because of tarification law, magiging 40 pesos a kilo. Kung ito'y dating 37 pesos a kilo, ito'y magiging 30 kilo kasi bababa ng 7 piso. Hindi niya sinabi na papababaan niya ng 7 piso ang bigas. Gaya ng sinasabi naman ng Pangulong Marcos Jr. na gagawin niyang 20 pesos a kilo na hindi niya natupad. At pinapatupad nito sa isang artificial na pamamaraan. Dahil ang tunay na pamamaraan ng pagbagsak ng presyo ng bigas ay kung matutugunan mo ang lahat ng problema ng mga magsasaka, yung sa lupa, yung sa traktor, yung sa fertilizer at yung patubig para magkaroon ka ng supply ng marami, sufisyenteng bigas. At pag marami ang supply ng bigas, natural, bababa ang presyo. Kasi mas marami yung supply kaysa dun sa demand. O, yun ang naging problema ni Pangulong Marcos Jr. Kaya dahil nakakantsawan siya, ang ginawa niya, bibili na lang ng gobyerno sa magsasaka dun sa presyo nila
at ibibenta uli sa taong bayan ng 20 pesos. O madaling sabi, yung taong bayan din ang pabalikat noong binili sa magsasaka. Di ba? Sa pamanggagaling yun, pati nga yung mga local government, kasama na rin. Kailangan mag-contribute kayo para maibenta natin ng 20 pesos. O, ito kay Presidente Duterte, gusto niya, kaya niya pinirma ng tarification law, dahil sa paliwanag sa kanya ng mga economist, pwedeng maritus yan. By 7 pesos, papalitan ng 7 piso yung noon ay ang kalakaran sa pagbenta. O kaya, ang problema, nung siya ay tinanong ng reporter para ipaliwanag niya, kasi na-booking na nga mali naman yung sinasabi niyo, ma'am. Sabi ng reporter, klarong-klaro naman yung SONE speech na the president, former president, was only saying that it could reduce by 7 pesos the price of rice. Ano sagot? Aba, hindi daw. Maaaring sagutin niya yung tanong na yun kasi personal opinion niya raw yun at hindi niya raw ginawa sa briefing kundi sa kanyang vlog. Jesus Mariosep naman. Ano ba yan? Magkakalat ka ng kasinungalingan sa labas ng briefing. Tapos pag tinatanong ka sa briefing kung tama o mali yung ginawa mo, itinatanggi mo, nag-a-avoid ka, umiiwas ka. Hindi ka karapat-dapat na tagapagsalita. Dahil pag ikaw'y tagapagsalita ng palasyo, ano man ang sasabihin mo, yan ay manggagaling doon sa principal mo. Hindi ka maaaring magsalita na labag sa kanyang patakaran at kontra sa interes ng patakaran na inihahayag ng presidente. Kaya dapat maging maingat ka. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin, maging matapat sa iyong tungkulin na magpahayag ng mga katotohanan at puro kasinungalingan ang kinakalat mo, the best way for you is to resign. Magbitiw ka na lang para hindi naman madamay yung boss mo at bagsak na ang kanyang trust and approval rating. Yung sakto. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, Attorney, may mga lumalabas na umano'y dokumento na pagpapalit ng liderato sa House of Representatives kamakailan lang, Attorney. Pero itinanggi ng Office of the Executive Secretary ang pagiging totoo ng isang internal document tungkol sa umano'y pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ano po masasabi niyo dito, Attorney? Well, alam po niyo, regardless kahit sino speaker dyan, pag ang speaker ay sumusunod sa dikta ng presidente, ang ganoon din yan. Nagpalit ka lang ng tao, pero yung patakaran, yung pagpapatupad ng gusto ng presidente ng bansa, ganun pa rin. Kung magpapalit ka, kailangan yung hindi sumusunod sa kagustuhan, sa utos. Sa ngayon, kalakaran talaga dito sa ating bansa, ang speaker, hindi magiging speaker kung hindi yan tao ng presidente. Hindi, walang lalabas na speaker dyan kung hindi yan kasama, kaalyado at susunod sa mga kagustuhan ng presidente. Sa panahon lamang ni Presidente Duterte, ang hindi nakialam ang presidente ng bansa, binago niya, sinira niya yung kalakaran na yan. Hindi siya nakialam. Nung siya ay hiningan ng pag-ayos doon sa mga naglalaban. Natatanda mo yung Franco? 3 ang gustong kumandidatong speaker. Yes. Si Cayetano, sino pa yung isa? Si Velasco at si Romualdez. Magkakampihan pero hindi sila magkaisa. So ang ginawa nila, pumunta sila kay Presidente. Hindi si Presidente nakialam nakiusap sila, sir. Pwede po ba ayusin nyo kami? Hindi kami nagkakasundo rito. Sige, hindi sabi naman ng Presidente, since kayo naman lumapit sa akin, hindi naman ako nakikialam dyan. Bakit di nyo lang pagkatian, power sharing na lang kayo? Kaya nagkasundo si Velasco,
si Cayetano na itsipwera si Martin Romualdez. Kaya ngayon kumagana si Martin Romualdez sa speaker. Kaya sunod sila sa kanya lahat. Yan ang nangyari. Pero kahit napalitan mo ngayon si Martin, kahit sinong pumalit dyan, maliban na lang kung ipalit mo dyan, hindi naman mangyayari ang isang oposisyon o kaya yung sa kaliwa, palagi